Kumusta mga people? For today's video ay kakatapos ko lang paliguan si Nilit, hindi ko pa nga tapos asikasuhin at sinusuklayan ko pa ay tawag-tawag ako ni Lola. At ang sabi ni Lola ay magkwentahan na daw kami ng aking sasahudin para ngayong buwan ng Abril. At habang inaasikaso ko nga si Nili ay sabi namin ni Lola ay malapit na ang kanyang birthday. At binibiro ko nga dyan si Nilit, ang sabi ko ay ano ang handa niya sa kanyang birthday at ano ang aming kakainin. At ang sabi ni Nili, ang gusto niya daw sa kanyang birthday ay ang kumain daw kami ng ice cream o glida ang tawag dito sa Israel. Napakasimple nga lamang ng request ni Nili na kainin para sa kanyang birthday. Dito sa Israel ay hindi uso ang maraming handa kapag may okasyon tulad nga ng birthday. Hindi katulad nating mga Pinoy na kapag may birthday ay iba't ibang klase ng mga pagkain ang nakahain. Sa tulad ni Nili, kahit simpleng cake para sa kanyang birthday ay maligayang-maligaya na din yan. At nagre-request pa nga si Nili na lumabas daw kami sa kanyang birthday at bibili daw siya ng eyebrow pencil. Muki, muki, pao, pao. Pao, pao, muki, muki, pao, pao. At pagkatapos kong asikasuhin si Nili ay nagkwentahan na kami ni Lola ng aking sasahudin para ngayong buwan ng Abril. At may magandang ang balita dahil simula ngayong Abril ay magtataas na ulit ang sahod ng mga caregivers dito sa Israel. At yun ay makukuha sa susunod na sahudan na buwan ng Mayo. Ang bilis nga magtaas ng sahod dito sa Israel, kakataas lamang nung nakaraang taon at ngayon ay magtataas na ulit. Ang kaso ay hindi to compulsory at depende pa din sa employer kung tataasan nila ang sahod ng kanilang caregiver. Ang sabi ko nga dyan kay Lola ay magtataas na ulit ang sahod ng mga caregivers. At tinatanong nga ako dyan ni Lola kung isasama na daw niya sa sahod ko ngayon yung dagdag. Pagdating nga sa sahod ay wala akong problema kay Lola. Para kasi kay Lola, yung hirap at sakripisyo ko ng pag-aalaga sa kanila ni Nili ay kulang pa yung ibinibigay niya sa akin. Kaya naman walang reklamo si Lola pagdating sa sahod basta magsabi ako sa kanya. At tulad nga ng sabi ko, ang pagtataas ng sahod ay hindi compulsory o hindi obligasyon ng lahat ng mga employers. At ang sahod naming mga caregivers dito sa Israel ay hindi pare-pareho. At meron pa nga ng mga caregivers na mas mababa sa minimum ang kanilang sinasahod at karamihan ay yung mga matatagal na dito sa Israel. Sana nga ay dumating ang araw na kapag nagtaas ng sahod ay compulsory na para lahat ay masaya. Dahil lahat naman kami ng mga OFW dito sa Israel ay deserve namin na taasan ng sahod. At kahit nga maedad na si Lola ay siya pa din na nag-aasikaso ng sasahudin ko. Dati nung nabubuhay pang anak na panganay ni Lola ay siyang katulong ni Lola sa pag-asikaso ng aking sahod. At basta na lamang ibinibigay sa akin ng cheque na nakaredy na. At dahil nga malabo na ang mata ni Lola ay ako ang taga-flashlight. Para mas maaninag niya kung saan niya susulatan ang cheque. Pag sumasahod ako kay Lola ay hindi pare-pareho ng araw. Dahil minsan ay masama ang pakiramdam ni Lola kaya hindi agad naaasikaso ang aking sahod. Bilang isang OFW ay masarap sa pakiramdam na kumita ng pera galing sa sariling pinaghirapan. At bilang isang OFW ay hindi panghabang buhay ang aming trabaho dito sa ibang bansa. Darating din ang araw na uuwi din kami ng Pinas para makasama ang aming pamilya. Kaya naman sikapin natin mga OFW na mag-ipon at mag-invest para pagdating ng araw na uuwi tayo ng Pinas ay meron tayo pagsisimulan at naipundar. Shoutout time! Shoutout po kay Ate Lori ng GCC San Pablo City. Shoutout po kay Cheche Gatbunton ng Malaysia. Shoutout po kay Jeline Bernardino ng Atimonan, Quezon. Shoutout po kay Alan Earl Silva ng Lipa, Batangas. Shoutout po kay Maricor Villanueva Aguirre ng Cavite. Shoutout po kay Brigida Puerto ng Tel Aviv, Israel mula kay Christine Puerto. Maraming pong salamat sa inyong laging panonood. Mag-iingat po kayo palagi.